Sa bawat opisina, sa bawat pirma, sa bawat desisyon, at sa bawat araw ng paglilingkod, may mga kwentong hindi laging nasasabi. Mga kwento ng sakripisyo, mga kwento ng pagkadismaya, mga kwento ng pagbangon, at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Ako po si Doc Ron Bedia at ito ang sa likod ng serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi. Simulan na natin. Ito po yung isang istorya na ang pangalan na naman po, kaparehas nung episode 1 natin, si Anonymous na naman. Sino ba tong si Anonymous? Ano? Doc Ron, mahigit 11 taon na akong naglilingkod sa isang national government agency. Hindi ako nakikita ng publiko. Nasa likod ako ng operasyon. Ako ang naghahanda ng datos, nagsusuri ng impormasyon, at gumagawa ng mga ulat sa ginagamit sa mahalagang desisyon ng aming organisasyon. Doc Ron, sa paglipas ng mga taon, tinanggap ko ang bawat dagdag na responsibilidad. Mga trabahong hindi nasakop ng aking plantilya at responsibility. Mga posisyong mas mataas kaysa sa akin. Naniniwala kasi ako na kapag mahusay kang magtrabaho, darating din ang tamang pagkakataon. Nag-aral ako, nagsanay, nagpakahusay, nakatanggap ng mga parangal, nanguna sa iba't ibang professional courses, at nang mabakante ang isang mas mataas na posisyon, eto na mga kababayan, kumapit kayo. Ako ang pinahawak ng tungkulin. Akala ko yun na ang pagkakataong matagal kong pinaghandaan. Pero nang dumating ang appointment, hindi ako ang napili. Mas masakit pa roon, hanggang ngayon, ako pa rin ang madalas tawagin kapag may mahirap na assignment. Kapag may kailangan tapusin, kapag may kailangang ayusin, kapag may kailangang saluhin. Pinagkakatiwalaan ang kakayahan ko, pero hindi ang aking career. Sa nakalipas na 2 taon, halos 10 beses na akong nag apply sa iba't ibang government agencies. Paulit-ulit akong umaabot sa final interview. Paulit-ulit ding hindi napipili. Minsan naiisip ko, kung kaya ko namang gawin ang trabaho, bakit hindi ako mabigyan ng pagkakataon? Hindi ako sumusuko dahil solo parent ako. May 3 akong anak na umaasa sa akin. Pero aaminin ko, Doc Ron, may mga gabing napapagod din akong umasa. Doc Ron, ano ang masasabi mo sa aking kwento? Mga kababayan, mga kalingkod bayan, baka katulad kayo ni Anonymous, no? Na nag-send ng kanyang story. Nakakalungkot, no? May mga ganyan eh. Ginagawa natin ng lahat, binubuhos natin, ginagalingan natin, pero hindi tayo ang napipili. Yung recognition wala sa atin. Yung appreciation wala sa atin. Pero alam mo, maraming salamat sa iyong katapatan. Alam kong maraming nanonood ngayon ng tahimik na nagsasabing, ganyan din ako. Una sa lahat, gusto kong sabihin ito. Ang pagkadismaya ay hindi kahinaan. Natural itong maramdaman kapag paulit-ulit ka nagsisikap ngunit tila hindi umaayon ang resulta. Pero gusto ko ring ipaalala po, ang isang mahalagang bagay, ang pagtatalaga sa mas mataas na gawain ay tanda na pinagkakatiwalaan ang iyong kakayahan. Ngunit, ang pagtitiwala ay hindi dapat maging kapalit ng tamang pagkilala. Kapag ang isang empleyado ay matagal nang gumaganap ng tungkuling lampas sa kanyang plantilya, mahalagang magkaroon ng malinaw na workforce planning, succession planning at patas na oportunidad sa career development. Sa kabilang banda, ang appointment sa gobyerno ay dumaraan sa proseso at ang appointing authority ay may legal na kapangyarihang pumili mula sa mga aplikanteng kwalipikado. Hindi lahat ng hindi napipili ay bunga ng favoritism at hindi rin lahat ng nararamdamang kawalan ng pagkakataon ay nangangahulugang may paglabag. Kaya mahalaga ring iwasan ang paghusga kung wala tayong sapat na ebidensya. Sabi nga ni Gas Belgas, huwag hayaang ang isang hindi pagkapili ang maging sukatan ng iyong halaga. Patuloy mong palawakin ang iyong competencies. Maghanap ng mentors, magtayo ng malawak na professional network at patuloy na magbukas ng oportunidad sa loob man o sa labas ng iyong ahensya. Minsan kasi, ang tamang pintuan ay hindi bumubukas dahil nasa ibang gusali pala ito.
At para sa mga namumuno sa ating mga ahensya na nakikinig ngayon, ito rin po ay paalala. Kapag ang mahuhusay na empleyado ay matagal na lamang umaasa sa pangakong darating din ang panahon mo, may panganib na mawala ang kanilang sigla o mas masakit, mawala sila sa serbisyo. Ang pagkilala sa kakayahan ay hindi lamang magandang pamumuno. Ito rin ay isa sa paraan upang mapanatili ang mahuhusay na lingkod bayan. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, paano natin mapapalakas ang merit, transparency at career development sa ating mga ahensya habang ginagalang natin ang umiiral na mga batas at proseso sa pag-appoint? Ibahagi nyo po ang inyong pananaw dyan sa comment section. At kung kaya nyong magbigay ng sulat din, no, ang inyong mga reflection sa ating story ngayong araw na ito. Bawat kwento ay may aral, bawat karanasan ay may halaga, at bawat public servant ay may boses na nararapat marinig. Kung mayroon kang kwento na nais ibahagi, maaari mo itong ipadala sa amin ng anonymous at confidential. Baka malay mo, sa susunod, story mo na yung binabasa natin. Ako po si Doc Ron Bidia at ito ang episode 2 sa likod ng serbisyo. Mga kwentong hindi laging nasasabi.